talagang paninira kay BP Sara para kapag naniwala yung magulang na meron tatanggapin na pera at hindi niya natanggap, magagalit kay Inday Sara. Napaka-desperado po talaga ng mga pumupukol kay Inday Sara. Pa dyan, dito sa Southeast Asia, talaga namang gusgusin ng airport natin kung ikukumpira mo sa Changi na pinakamagandang airport sa buong daigdig. So kung ako ay malikot ang isip at ako ay gusto ko maging Prime Minister sa pamamagitan ng pagbago ng saligang batas, ang gagawin ko, habang naka-joint assembly ang Kongreso sa SONA, yun, pabubutuhin ko ang Kongreso. All those in favor of RBH number 7, say aye, aye. All those against, say nay, nay. At siyempre, maririnig na boto ay yung boto ng 318 na kongresista. Patay ang proseso. Pero pag ginawa niyo po yan, kita-kita po tayo sa lansangan. Magwawala na ang sambayan ng Pilipino. Yan ang maganda sa ating sistema. Kapag merong malayang pananalita, lahat yan po pwedeng makapasok sa malayang merkado ng ideya. Pero tayo po ay hinugis ng Panginoon sa kanyang imahe. Binigyan ng pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. So magbayad pa kayo na magbayad dyan ng kasinungalingan, hindi naman po yan tinatanggap ng bayan. Bakit magsisinungaling ang Inday Sara Duterte? Siya naman talaga ay 32 million ng kanyang mandato galing sa taong bayan. Bakit magsisinungaling si Inday Sara Duterte? Samantalang wala man siya masyadong PR-PR dyan, walang mga gimmick, wala siyang PR manager, kinikilala siya sa halos 2 taon na mula siya na kulang bilang Defense Secretary na pinaka-epektibong miyembro ng gabinete. At siya pa rin ang pinakamataas ang approval at trust rating sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ang kinakailangan gawin ng mga masasama at mga maiitim na mga puwersa ay pukulin nga itong si Inday Sara dahil sa mulat-mula ang kanilang intensyon ay talagang tanggalin si Inday Sara dahil siya ang pinakamalaking balakid sa kanilang ambisyon na makuha ang pinakamataas na pwesto sa ating bayan. Pero habang sinisiraan nila si Inday Sara na napakaaga pa, lalong nagkakaroon ng disgusto ang taong bayan sa kanila. Kasi nga, unang-una, dahil napakaaga pa, alam nila na itong mga taong to ay mapagsamantala mga ano tawag doon? Gahanid ba yun? Ganid. Ganid sa kapangyarihan na hindi makaantay ng tamang panahon. Samantalang kakabigay pa lang ng taong bayan ng mandato kay Inday Sara ng 2 taon, abay, sila ay nais nang maluklok sa pinakamataas na pwesto ng ating bayan, kundi sa pamamagitan ng eleksyon, sa pamamagitan ng charter change. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte, pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, merong dahilan. At kung lahat naman po yan ay talagang katotohanan, bakit hindi yan lumabas noong panahon ng eleksyon? Kung saan talaga naman dyan linalabas ang lahat ng putik. Bakit ngayon pa lamang? Yan ang sagutin. So gumasos kayo ng gumasos dyan, pinayayaman nyo lang ang YouTube, pinayayaman nyo lang ang Facebook, pero ang taong bayan, naku po, alam nyo naman ng Pilipino, napakadami ng pinagdaanan kasama ang 20 anyos ng martial law ng Marcos Sr., hindi nyo na po mabobola, hindi nyo na po malilinlang at maloloko. Naalala ko tuloy, attorney, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumabas din yung videos na mga paninira, yung alias Bicoy. At nito lamang, nakalipas na presidential election, abay kumalat din yung paid advertisement dyan po sa YouTube na parang against naman yung sa SMNI. Gusto nilang discredit itong mga SMNI dahil during that time talagang namamayagpag tayo sa social media bago tinanggal nila yung YouTube channel ng yung unang YouTube channel ng SMNI with million subscribers. Ganito rin yung kanilang mga galawan, attorney, nagbabayad para maipakalat yung kanilang mga propaganda. Hindi na nga mangmang ang taong bayan Sa kasaysayan ng Pilipinas, alam ng tao na sila'y dapat magmasid. Alam ng tao dapat sila'y maging kritikal. Alam ng tao na mayroong mga dahilan kung bakit sinisiraan ang mga gaya ng SMNI. Dahil kinatatakutan, dahil tayo po'y instrumento ng katotohanan, sila'y natatakot sa katotohanan, so babayaran na lang nila para sila magpakalat ng kasinungalingan.
Inaaksaya nyo lang po ang pera dahil ang taong Pilipino po, matatalino po yan. At dahil tayo nga po ay number 1 sa paggamit ng Facebook, sanay na po sila sa mga kasinungalingan. Hindi na po nila pinagbibigyan pansin yan. So nasasayang lang po ang inyong mga pera at inyong pagod dahil ang tao po ang basihan sa kanilang paniniwala sa mga institusyon gaya ng mga Duterte at ng SMNI ay kung ano ang track record. Sino ba ang naging patas dun sa eleksyon? Sino ba ang talagang nagtaguyod na tunay na debate para malaman ang mga issue sa panahon ng eleksyon nang matulungan ng taong bayan na magdesisyon kung sino kanilang susuportahan? Sino ba ang mga nagtanong ng mga mahihirap na mga katanungan sa mga kandidato para masuri natin ang kanilang mga kakayahan nung sila ay kumukuha ng mandato ng taong bayan? Hindi po naging showbiz lamang ang SMNI. Tayo po naging instrumento ng demokrasya. Kaya kahit anong gawin nilang pukol, wala pong epekto yan. Ngayon nga po, kung ano-ano nang tinatawag nila kay Pastor Kibuloy. Pero alam ng taong bayan, ang tao na nagpapakalat ng mabuting balita na buhay na walang hanggan, hindi po pwedeng maging malademonyo na kanyang sinasabi. Dahil kung hindi po, ang Diyos na ang gagawa ng paraan. At dahil sa mga nakikita nga po natin nga ngayon na sa kagustuhan ng ilan na talagang sirain si Pastor Kibuloy, sila pa ngayon ang nagbibigay proteksyon kay Pastor Kibuloy, lalong-lalo na doon sa banta na siya ay magiging biktima ng rendition, ipadadala sa ibang bansa, ito torture o di naman kaya tuluyan ng papatayin dahil siya ay nagbibigay boses sa katotohanan. Yan nga po ay naonsyamin ng tuluyan dahil sa kagagawan din ng nais na makitang makulong dito sa Pilipinas si Pastor Kibuloy. Hindi nyo ba nakikita? God works in mysterious ways. Hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang sabi niya. At dahil tayo po ay gumagamit ng pinakamalakas na sandata, ang tawag ay panalangin. Kayo mga puwerso ng kadiliman, hindi po kayo magwawagi at kami po'y patuloy na ikakalat ang liwanag sa ating lipunan. Well, walang ganun nangyari kasi yung panahon ng 17th Congress, ang naturingang pinakulong noon ay yung Ilocos, ewan ko ba, Ilocos 7 ba yun? Na mga tao ni then Governor Amy Marcos na talaga namang nagkaroon ng investigasyon na pinamunuan nung naging kalaban ni Sandro Marcos, yung anak ni then Majority Floor Leader Fariñas, no? So nagkaroon ng Senate investigation at yun ang mga Ilocos 7 ata ang pinakulong, no? Pero ang totoo lang po niyan, yung bisa ng contempt order, habang nadidinig pa ng komite yung kanilang gustong imbestigahan nang sila ay makabuo ng panukalang batas. Siyempre, pag meron ng panukalang batas, para pa kinakailangan ng attendance ng mga testigo, no? Tapos na ang boxing, Kung ano man gusto mong mga batas na buuin, kung tapos na yan, para kay pa yung kapangyarihan na ikaw ay pumilit na mag-appear ang isang witness nang sa ganun, makuha nyo yung mga puntos na kinakailangan nyo nang makagawa ng pinakamabuting panukalang batas. Pero nakita natin dito sa Kamara, dahil nga dun sa ayaw nilang tinatanong kung paano ginagastos ng speaker, ang pera ng taong bayan, talaga naman sa mulat-mula, hindi na kinakailangan mag-hearing. Talagang desidido sila na talagang patatanggal nila ang prangkisa ng SMNI. Pero yan po isang dahilan kung bakit nais nila mag-charter change. Dahil kung masusunod ang gusto nila na unicameral at parlamento ang ating tagagawa ng batas, tapos na ang prangkisa ng SMNI. Pero mabuti na lang tayo po ay meron pang Senado at walang ginagawa ang Kamara na po pwedeng magkaroon ng epektong legal kung hindi ito sang-aayunan ng ating Senado. So, pwede kayong magpasa ng ganyang mga panukalang batas, pero ang katotohanan, wala pa pong legal na bisa yan hanggang hindi inaaktuhan ng Senado. At ang tingin ko naman, ang mga senador, dahil sila binigyan ng taong bayan mula sa buong Pilipinas, alam nilang importansya ng kalayaan ng malayang pamamahayag. Dahil yan po ang naging instrumento nila para iparating ang kanilang legislative agenda sa taong bayan na dahilan kung bakit sila naluklok sa Senado. So sa tingin ko, mas pangangalagaan po ng Senado ang kalayaan ng malayang pamamahayag at pananalita dahil talaga namang pong ang ating Kongreso ay deliberative. Ibig sabihin, dakdakan talaga
At kaya nga sila mismong mga mambabatas ay immune from libel dahil importante na habang sila ay nakikipag-debate sa mga issue para makabuo ng pulisiya, wala pong hadlang sa malayang pananalita. So mabuti na lang po ang ating sistema ng gobyerno ay bicameral at hindi nasusunod yung mga makikitid ng interes ng mga kongresista na sa katotohanan naman po ay ngayon nagpapakita ng blind loyalty sa speaker dahil alam nila na diyan kay speaker at sa pamamagitan ng pantaong budget nang gagaling ang Biyernes na kinakailangan nila para maiuwi sa kanilang mga distrito. Pero hindi po ganun ang sistema ng gobyerno natin. Bagamat sadyang makapangyarihan ng mga mambabatas, lahat ng ginagawa nila ay dapat sang-ayon sa saligang batas. At ngayon po, napakadami ng desisyon ng Korte Suprema. Unang-una, kinakailangan may karapatan ang mga umaapir na testigo dyan malaman kung ano yung tanong at ano yung panukalang batas na nais nilang buuin sa pamamagitan ng legislative inquiry. Karapatan po yan ng humaharap dyan. Pangalawa, kinakailangan bago maikontep, bigyan ng karapatan na marinig yung due process right ng mga testigo. Kaya nga po itong pinakabagong desisyon ng ating Korte Suprema, yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, malinaw na kapag ang Senado o ang Kongreso na nag-iimbestiga ay linabag ang karapatan ng due process, talaga pong walang bisa yung ginagawa ng Kongreso. Ang masakit, bagamat ang Korte Suprema hindi nagkukulang sa pagbibigay ng interpretasyon sa ating saligang batas, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang ilang mga kongresista, lalo na dyan sa mababang kapulungan. At pati na rin siguro sa batas sa kapulungan, bagamat lately, ang ginawa ng antivirus dyan ay sinunod ang desisyon ng ONG na binigyan muna ng pagkakataon na madinig si Pastor Kibuloy bago siya i-contempt. Samantalang siya talaga dati ay nag-issue na ng contempt order. Pero na-realize niya na yung desisyon mismo ng Korte Suprema ay laban sa Senado. At kapag hindi pakinggan, kahiya-hiya naman yun. Bakit? Sila yung mga mambabatas and yet hindi nila alam kung anong batas. Paano na sila makakabuo ng batas para makabinipisyo sa buong bayan kung sila ay mangmang sa ating batas o di naman kaya kung sila ay taliwas na linalabag ang ating batas na tinatawag na saligang batas. Ang maganda sa ating saligang batas ngayon, lahat ng gawain ng kahit anong ahensya o sangay ng gobyerno na ito'y labas sa kapangyarihan na nagre-resulta ng kawalan ng jurisdiksyon ay hindi magkakaroon ng kahit anong epektong legal. It is null and void ab initio. Attorney, kung sakaling ipupurso at itutuloy talaga ng Kamara at ng Senado itong kanilang planong paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy, pwede ba nasa halip si Pastor ay yung mga taga-suporta o malalapit ang mag-represent at handang magpakulong para sa butihing pastor? Pwede ba yun? Ikaw naman. Well, hindi po ganun yun kasi hindi sila pwede mag-volunteer. No? Pero ang takbuhan naman po sa isang demokrasya ay ang ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema, sa mulat mula po, tinitingala natin yan. Bagamat siya ay pinakamahina sa tatlong sangay ng gobyerno na co-equal ang tinatawag, pinaka-importante naman ang kanyang trabaho na itaguyod talaga ang saligang batas bilang pinakamataas na batas na sakop ang lahat, pati ang mga makapangyarihang senador at mga kongresista. Kain ng pera, yan ang pinaka-attraction ng ating NEA. Bukod sa daga, sa surot, sa brownout, sa computer glitches, dyan pa yung merong dollar-eating airport personnel only in the Philippines. Ako naman po yung nagagalak na nagtagumpay ang SMC sa kanilang bid dyan sa proyektong yan. No? Dahil kung hindi yan nangyari, baka maapektuhan yung viability ng ginagawa niyang bagong airport sa Bulacan. Bakit? Dahil kung masusunod talaga ang may-ari ng mga airlines, ay nilang umalis dyan sa NEA. So, talagang kung hindi nakuha yan ni Ramon Ang ng San Miguel ang NEA privatization sa susunod na 15 taon, baka hindi na umalis sa current site ang airport natin dahil siyempre pagpipilitan ng mga airlines, dyan na lang sila. Dahil sanay na sila dyan, no? So talagang alam naman ni Ramon Ang na kinakailangan manalo siya sa bid niyan. At ang ginawa niya ay talagang bid niya is 82% ang bibigay niyang kita sa gobyerno. At yung
Manila International Airport Consortium na kasama ang mga may-ari ng PAL at ng Cebu Pacific at ng Aboitiz Group ay 25% lamang ang ibibigay sa gobyerno. So bagamat ang persepsyon ay mas malapit itong MIA Consortium sa ating presidente dahil maraming mga tycoon ang kabahagi ng Manila International Airport Consortium, nanaig pa rin kung ano yung pinakamabuti sa ating gobyerno. Now, in fairness, talaga namang dapat bigyan natin ng congratulations din ng gobyerno dahil hindi sila nagpadala sa konsiderasyon kung sino pinakamalapit sa presidente ngayon. Tinignan talaga nila kung sino magbibigay ng kita. At tingin ko naman, kapag binigay pa nila yan sa isang 25% lamang na revenue sa ibibigay, kung ikukumpira sa 80%, 85%, 82% plus, no, na ibibigay ang gobyerno, ay talaga namang maraming makukulong dyan dahil hindi maintindihan ng kahit sino kung bakit tinanggihan yung 82%. Pero ito talagang gamble ng ating boss RSA na tinatawag, no? E yan po ay para sa kinabukasan ng Bulacan Airport para masigurado na after 15 years, ililipat talaga ang ating airport dyan sa Bulacan. Dahil kung hindi po, tignan nyo po nangyari sa Clark. Ang ganda-ganda ng Clark. Pero dahil hindi naman napipilitang umalis sa mga airlines dito sa NEA, nagpipilitan pa rin sila na dito sila gumamit at mag-park, no? Samantalang napaka-komportable sa NEA. Walang siksikan, napakaganda. Voted as one of the most beautiful airports in the world, kasama ang Cebu. Pero bakit ayaw lumipat? Kasi nga po, nakasanayan na nila na narito sila sa NEA. Now, pero partners talaga ha, kinakailangan na natin i-upgrade ng airport. Nakakahiya ng airport natin dahil tayo po ay may nunal sa paa. Yan, libot tayo ng libot. Ang pinakamagandang discovery ko ngayon, yung airport ng Turkey. Kasi nung nagpunta ako sa Turkey kasama ang pamilya ko, matagal-tagal na, luma pa yung airport. Ngayon po, napakabagong airport, napakalaki, napakaganda. At ngayon ay 5-star siya. Considered as 5-star ang Turkey. Bukod pa dyan, dito sa Southeast Asia, talaga namang gusgusin ng airport natin kung ikukumpira mo sa Changi na pinakamagandang airport sa buong daigdig. Singapore. At napakaganda rin ng airport ng Thailand kasi ang Thailand naman is pangalawang pinakamaraming turista na tinatanggap. Parang 20 million tourists ang tinatanggap, no? At siyempre, yung karatig lugar din natin na Hong Kong, isa rin sa pinakamagandang airport. Ang Malaysia, hindi naman din po nahuhuli ang kanilang airport. Ay, naku po. Dati-rati talaga, nung binuksan ang Terminal 1 ng airport, isa sa pinakamaganda yan kasi napakaganda ng disenyo ng national artist na si Leandro Locsin, no? Saan ka nakakita na obra maestra ng isang national artist for architecture ang ating airport. Pero siyempre po, talagang dumami na ang gumagamit ng airport dahil tayo po ay ginamit natin ang pagpapadala ng ating mga kababayan bilang instrumento ng ating pag-unlad. At ngayon po, isa tayo sa pinakamataas na mga biyahero. Kasi nga po, sa ating OFWs, kung meron tayong almost 20 million na mga diaspora o yung mga Pilipino na nanirahan sa iba't ibang daigdig, makikita nyo, 20 million na yan, mga Pilipino pa lang. So, miski 3 million lang ang ating mga turista, easily, ang ating traffic umaabot na yan ng mga 23 million kada taon na hindi talaga kaya na ng pinagsama ng Terminal 1, 2, and 3. So, naintindihan ko ng plano ni RSA ngayon, yung bakanting lupa kung saan dati-rati naroroon ang Naing Pilipino at saka yung Philippine Village Hotel, tatayuan niya ng bagong terminal. So, magkakaroon ng Terminal 4 bukod pa dun sa Terminal 1, 2, and 3. Ang sabi ng attorney, mula 35 million passengers annually, target ngayon na madagdagan ito hanggang sa 62 million passengers annually. So, dodoblehin. Ang kailangan natin dyan, bagong runway. Kasi dyan yung dahilan kung bakit naantala ang mga flights. Kasi dadalawa lang ating runway. Kinakailangan at least 4 siguro yan, no? Para sunod-sunod. Kinakailangan mas malaking terminal kasi mas marami ng taong gumagamit, no? Napakahahaba na ng mga pila pag check-in, no? Mabuti na lang ngayon, marami na yung electronic check-in. Iiwan mo na lang yung bagahe mo. Pero hindi pa rin sapat kung ikukumpira mo sa ibang airport yung dami ng mga terminals. At saka dapat mayroon na tayo yung mga wala nang human intervention. Kapag ikay check-in na electronically, pupunta ka na lang sa makina, magpiprint out ng yung luggage, ano tawag doon, print out, at diretso nang iiwan mo na lang yung bagahe mo. Nang sa ganun, mas mabilis yung proseso ng pag-check-in. Tapos dapat damihan natin ang counters ng ating immigration. At saka dapat yan, contactless na rin. Dapat yan, electronic na rin. Kaya ako pag umuwi sa Pilipinas, kahit pa paano, may kakaunti tayong e-passport reader. Pero kinakailangan dyan, damihan yan
Dahil ngayon, ang nakita ko, yung huling beses nagpunta ako ng Beijing, ay kay Pilipino, kay Chino o kay dayuhan, dumadaan lahat sila sa electronic passport reader at saka doon sa electronic immigration. So wala ka nang nakikitang immigration personnel. Kasi in fairness, bagamat ang China ay naging mayaman na, nakakatakot pa rin kanilang mga immigration officers. Attorney, Sa mga tao nagsasabi na tayo para sa China, sa totoo lang po, nakakatakot yung mga immigration officers nila, no? Kaya naman, mas mabuti talaga na wala na talagang human intervention. Punta ako bukas ng South Africa, 7 o'clock in the morning pala ang aking flight sa mga partners. Mamimiss nyo na naman ako bukas hanggang Biyernes, no? Pero, iniisip ko nga dahil sa South Africa, ganun nakakatakot no? So bukod pa doon sa extra padlock na ilalagay ko doon sa aking suitcase, baka ipabalot ko na rin dahil notorious yung South Africa, Johannesburg Airport, doon sa bukas bagahe din. Bukas bagahe. Oo. So kaya talagang nagpapa-cellophane wrap na nauuso na rin dyan sa NEA kasi alam niyo naman ako, balik-balik dyan sa airport. Abay, nakikita ko talaga na ang dami nagpapa-plastic wrapping na rin dyan. Kasi nga naman, mantakin mo, 3,000 na bala! Oo nga. Abay, para armory na yan Pero attorney, Nakakagulat. nababanggit mo yung mga magagandang airport dito sa buong mundo, pero meron tayong airport naman na may pagmamalaki. Dalawa yung Clark and sa Cebu. Oo, Ayun, diba? napakaganda. Kaya lang, hindi masyado nagagamit niya ang Clark dahil ang mga airlines gusto pa rin dyan sa Manila. No? Talagang iba kapag nakaugilay na. Pero kinakailangan talaga, sumulong tayo, magkaroon tayo ng progreso. No? Kaya ako, excited ako dyan sa Bulacan Airport dahil kung makikita yung disenyo, lalaban na yan sa pinakamagandang mga airports sa daigdig. Ang kinakailangan talaga natin dyan, mga Pilipino maging mas friendly sa mga darating na mga turista at mga Pilipino at siyempre, kinakailangan maging mas efficient, lalong-lalo na yung baggage retrieval system natin. Kasi, alam mo sa airport, ang bagal bago makuha yung baggage mo. Ang late naman, miski terminal 2 na ang litliit, ang bagal pa rin ng baggage, no? Samantalang ibang mga dambuhalang airport, nako, paglabas mo doon at pagkatapos mo ng passport control, naroon ka agad ang bagahe. So, Ang pinaka-recent naman dito, merong post, isang kolumnista ito, nasira yung kanyang bagahe, no? Si June Ledesma at isa pang columnist and vlogger, no? Pinost ito ni Ginoong Jay Sonsa, nabiktima ng, hindi ko lang alam paano ba yan hinahandle ng ng mga... binabato-bato talaga yan. Nasira, nawala Kahit yung naman isang sa buong ulo. daigdig, hindi lang sa Pilipinas, talagang binabato-bato yan ang mga nagbubuhat ng luggage. Kasi manual pa rin yan yung pagkuha. Nakalagay yan sa parang ganyan, no? Storage hold, no? So, pero paglabas niyan sa storage hold, manual, walang choice Hindi mo naman mechanize yan. So, bato-bato lang yan, no? Kaya yung mga Louis Vuitton bag mo, partner, wag mo i-check-in. Kaya nga, Kailangan kasama mo palagi yung mga Gucci. Naghahandbag at saka na mga lang ako. Ganyan na. Hermes mo. Oo, hindi ko na chine-check-in yan, attorney. Wag, dalhin mo yan. Kasi ako mabait ako sa klase. Yeah. Pero hindi mo maiwasan na talagang sumusobra minsan yung mga estudyante. So talagang sasabog ka. Ako mabuti na lang ang mga College of Law students hindi kasing tapang na mga secondary school student na binidyo yung teacher, no? I don't think anyone in the College of Law will do that, no? Pero ewan ko ba, medyo mixed emotions ako dyan dahil ako'y dumaan ako sa mga terror teacher Hindi lang nung grade school, no? Yung aking grade 3 teacher, di ko makalimutan ang pangalan, no? Talagang matandang dalaga na talagang wow, grabing disciplinarian at talagang nagdadasal ng lahat na wag mapunta doon sa section niya. Siyempre, sinuwerte ako, tapunta ako sa section niya, no? So talagang na-traumatize ako. Pero I think naman, kahit pa paano, it instilled in me some kind of discipline. Sa College of Law naman, kaya naman nagpapasindak ang mga profesor dyan para paglabas ng College of Law, at least sa UP, kahit sinong judge, kahit ano ang tripping ni judge, hindi na siya masisindak. So, binibigyan na sila ng talagang tamang exposure. No? So, may mga dahilan din naman yan. Dahil kung itatrato mo naman na kada sigaw ng teacher meron ng psychological assistance, paano gagawin mo? Ang mga WES, sila yung mga pinakamakapangyarihan sa loob ng kanilang courtroom. So, kinakailangan, masana yung mga estudyante na kahit anong tipo ng ugali ng WES, wala. Daan sa isang tenga, labas sa kabila, no? Dahil yan ay kabahagi lamang ng propesyon, no? So, I have mixed emotions about this. Kung talaga namang hindi nananakit yung teacher at kung siya ay magsasabi lang naman kasi hindi ko napanood yung buong TikTok na yan, no? Pero yung sinasabi niya na there are boundaries, di ba totoo naman yun? Dahil tayo mga magulang,
bibigay rin natin ng pangaral ng ating mga anak. So sa akin, basta wag lang mananakit. Oo. Anyway, ngayon pinag-uusapan natin edukasyon. Kahapon nga pala sa pananghalian, nakamiting ko yung mga computer geek friends ko, no? Yung mga gumagawa ng kung ano nung apps, no? At naku, matsayang balita naman na talagang nakumbinsi ko sila na tumulong kay Inday BP Sara para mapabuti ang scores ng ating mga estudyante doon sa international exam na kinukuha nila na PISA ba ang tawag doon? PISA. No? Kaya alam mo ba kahapon, tinignan namin yung sample question. Yung sample question sa mathematics, hindi namin masagot. Yung meron silang mga formula dyan na, ano pala ito, scientific reasoning. Ang tanong is, merong formula kung gano'ng kabilis na natutunaw yung North and South Pole. Tapos, ito yung mga datos. So, ilang taon bago completely matunaw yung yellow. Abay, malay ko kung paano sagutin yan. Matindi pala yung mga PISA questions na yan, no? Pero, makikita mo na hindi siya test on stock knowledge, eh. Test siya on analysis. So, miski hindi mo alam talaga kung anong sagot dyan, ano yung gagawin mo para ma-analyze. At doon namin na-realize na ang tulong na gagawin namin para sa ating mga estudyante at kay BP Sara ay turuan ng technique sumagot ang mga estudyante. So kahapon, nag-agree kami doon sa mga geeks na kakilala ko, no? Sila Andrew Combate, sila Dan, na gagawa sila ng online tutorial kung paano sumagot ng PISA. Nang sa ganun man ay sa susunod na PISA, bagamat wala ngayon sa Nobyembre, no, sa susunod ng spring ang susunod na PISA, ay mapataas pa rin natin ang ating score sa mga kabataan. At oo nga pala po, tumaas po tayo sa ranking. Dati kasi, pangalawa tayo sa pinaka-bano. Yung kauna-unahang pagkakataon na kunin natin yung test. Kasi yung test talaga po, hindi po yan stock knowledge. It's really more of reasoning, no? At saka hindi sanay yung mga estudyante natin, eh, no? So, itong pangalawang beses na kinuha na sa panahon na ni Inday Sara Duterte, umakyat naman tayo. Nasa ano na tayo, panlima na lang. So, umakyat, nagkaroon ng improvement. Pero, ang maganda dyan, nung binasa ko yung report, ay ang OECD countries, yung mga mayayaman, bagamat mataas ngayon ang kanilang achievement sa PISA, bumababa. So, mabuting balita pala ang ating mga estudyante, bagamat mababa ngayon ang score sa PISA, umaakyat naman. Samantalang yung mga matataas na ang scores ay bumababa. Kaya nga, abangan nyo po ito, no? Ang gagawin namin, it will be free, it will be online, at ito po ay tutulong sa lahat ng mga 15-year-old natin, mga estudyante, para maturuan sila kung paano sagutin. Hindi kami magbibigay ng sagot. Kung paano lamang sagutin, kasi karamihan ng PISA exam, at ang dami palang field of examination yan, reasoning, not stock knowledge. So, hindi yung anong alam mo kung paano ka mag-isip. At yan ngayon po dapat ang maging emphasis din ng curriculum ng DepEd. Kaya nga, makipag-ugnay din tayo sa gumagawa ng curriculum. Bagamat ngayon po, yung dating gumagawa ng curriculum at saka ng testing, nasa CMEO na, kasama ni dating Secretary Leonor Briones. Pero dapat talaga, pagtagni-tagdiin ang ating mga nalalaman na para mapataas nga yung antas ng performance ng ating mga estudyante. Ako, partners, hindi naman ako valedictorian material. Never ako naging valedictorian. Hindi rin ako nasa hulihan ng aking klase. Ako'y, okay, honor section, pero nasa middle ka lang. Pero ako, napansin ko na, for instance, yung grade school, napasa ko lahat ng aking entrance exam, no? Samantalang, hindi naman ako valedictorian. Natalo ko yung valedictorian namin, na halos walang napasang entrance exam, no? Kasi nga, it's all about non-verbal reasoning. At hindi ko alam if that is just IQ. Pero ako kasi, sentido common. Titignan mo yung mga figures, ano yung mga relation. Pag nakuha mo yung relation, edi yun na yung susunod. Titignan mo yung isang math problem. O yung pala, ang pattern is 2, 4, 6, 8. So susunod na number, 10. O, di ba? So, tuturuan mo na ng technique yung ating mga estudyante at mapapataas ang score dyan sa PISA. So, yan po ang aking latest advocacy ngayon, no? So, kumbaga, na magkaroon ng online program ng matulungan ang DepEd at sa BP Sara na mapataas ang scores ng ating mga estudyante Pilipino dyan sa PISA na yan. So, kumbaga, attorney, kaya mo nang sagutin yung viral na tanong. Alin bang mas mahalaga? Ay, nakakashock. Diploma o diskarte? Tinignan namin yung mga sample questions, talaga napatunga nga ako. Pero, doon sa non-verbal reasoning, nakuha ko naman kaagad. Kasi, alam niyo minsan, dapat sanay din yung bata. Kasi kung first time niya makikita yung ganong exam, hindi niya alam kung anong gagawin. So ngayon, by providing itong online guidance nila ito, sinasanay lang namin sila, baka mas
pag alam na nila, pag gamay na nila, parang computer games din lang naman yan eh, yung lalo na yung non-verbal reasoning. Baka matuwa nga yung mga bata kasi magbibigay ka online ng parang brain enhancer, no? Kung paano gagawin dyan, no? Tataas ang scores natin yan. So, tingnan natin sa susunod na PISA kung makakakontribute itong ginagawa natin. Alam mo ba? Kasi sa tingin ko, sana yan lang yan. Kasi kung first time kukunin ng ating mga estudyante, hindi nila talaga alam kung anong dapat nilang gawin. So ngayon, ang aking proposal, bukod dun sa bibigay naming libre na online, magsa-sample PISA test tayo. Tapos, i-discuss ng teacher kung paano sagutin yung mga sample questions. Ang gagamitin na natin yung mga lumang PISA exam para alam nila yung technique. So, kinakailangan sanay sila bago kumuha na exam na yan At ngayon, yun nga, alam mo, medyo nagtanong-tanong na ako sa mga embassy, no? Naku, sana, digawan natin ang Singapore kasi number 1 ang Singapore. At tingin ko, may correlation yung performance nila sa PISA na number 1 sila sa buong daigdig doon sa the way they teach mathematics. Kasi nga ako, nag-tutor ako doon sa anak ko na pinag-aral ko sa isang Chinese school na Singapore math ang ginagamit nila. Iba talaga yung konsepto. Tayo kasi, for instance, pag tayo ay nag-add ng mga numbers, okay? 239 plus 246, ina-add natin isa-isa from yung ones, yung tens, yung hundreds, di ba? Pero, ang Singapore math, ang una nilang add yung hundreds. So, kung sabihin natin, 246, 123, add mo muna yung 200 plus 100, ang labas dyan is 300. Tapos, susunod mo na yung tens. Kaya add mo o subtract. Kung mas maliit yung number sa taas, edi magiging subtraction yan. Tapos, tsaka mo add lahat. So, it's a matter of conceptual thinking talaga. Hindi yung yung mechanistic o di kaya memorization lamang. So, yun, isa na yan sa ilalagay namin sa online, ang teaching of Singapore math, addition, division, multiplication, at subtraction, no? Tapos yung mga fractions, no? Iyan lang naman ay tinatanong sa mga exam, Saka mga decimal points, hindi naman umaabot yun sa Maliban calculus. dyan, nalaman din sa PISA na meron din tayong strength. Like kagaya ng English sa mga, lalo na sa mga nasa norte ng mga paaralan, di ba? So, pwedeng gawin ng DepEd kung ano yung magandang practices doon, yun yung i-apply naman sa ibang mga lugar, attorney. At lumabas din doon sa PISA exam na meron tayong mga 20 mga eskwelahan na mga estudyante para silang estudyante ng Developed World, OECD. Hindi ko lang kung ano yan, tinatanong ko nga kay Sec Briones yung kinausap ka kahapon tungkol dito, yung UPIS na pinanggalingan ko, anong ranking dun sa PISA, no? Siyempre, ang Philippine Science, alam natin, makakabahagi yan dun sa 20 na eskwelahan, no? Na kasing level ng OECD. At gusto ko rin malaman kung ano yung mga pribadong eskwelahan yan. Dahil hindi ko alam kung yung mga eskwelahan na binayaran kong napakamahal na tuition para sa aking mga anak, kasama dun sa mga nag-perform ng parabagang developed country students sa kanilang mga estudyante. Speaking of exam, attorney, tuluyan ng naisabatas na rin yung pagbabawal din sa no permit na no exam policy sa mga paaralan. Mula nga sa kindergarten hanggang sa grade 12 ay hindi na pwedeng pagbawalang mag-exam ang isang estudyante dahil sa hindi pa pagbayad ng matrikula. Ito'y matapos ng maisabatas kamakailan, itong Republic Act number 11984 ang No Permit, No Prohibition Act. Ano masasabi mo? Talaga namang dapat wala ng ganyan kasi doon sa binuo nating libreng edukasyon, no, sa grade school at sa high school, noong 17th Congress, binibigyan din natin ng vouchers sa mga private schools. In fact, dahil hindi naman sapat ang ating mga public schools para ma-accommodate ang lahat, gobyerno nagbabayad ng tuition sa pribado kapag wala nang mapasukan na public school ang mga estudyante. So, nagbibigay tayo ng vouchers. So, walang dahilan para ang ating kabataan ay hindi makapasok sa grade school at sa high school dahil gobyerno na ang sagot dyan. Nung sinabi natin na libre ang mababa at mataas na paaralan sa Pilipinas, yan ay pribado or pampubliko. So, dapat wala na talagang exam, no permit, no exam policy. Dahil gobyerno naman po ang sasagot dyan kung hindi kaya nung bata. Yan ay garantyado ng ating batas. Kaya nagtataka ako bakit may mga ganyang pagpapractices. No? Ang problema kasi, may mga ibang mga estudyante na hindi nakakakuha ng kanilang vouchers or reimbursements kasi kulang ang kanilang standard. Baka sila yung nagpapa-implement ngayon ng no permit, no exam policy kasi nga kaduda-duda ang kanilang mga track record. At po yung talagang paninira kay VP Sara para kapag naniwala yung magulang na meron tatanggapin na pera at hindi niya natanggap, magagalit kay Inday Sara. Napaka-desperado po talaga ng mga pumupukol kay Inday Sara. Pero mga kababayan, na ang katotohanan po, libre po ang ating
mababa at mataas na kapulungan tuloy iniisip ko na paaralan. At dahil libre na yan, hindi na po talaga mamimigay tayo ng pera. Ang binibigay po natin doon sa mga wala ng lugar o walang slot sa public school ay mga vouchers para sa mga private school. No? So, talagang pandilin lang po yan. Dahil ang garansyado natin, wala kayong babayaran. Pati nga yung mga miscellaneous, tinanggal na lahat yan eh. So talagang zero dapat ang babayaran. Parang ako ngayon, no, doon sa akin 2 anak sa UP, zero talaga ang binayad ko. And alam mo naman na ang satisfaction rating na ibinigay ng mga magulang ng publiko sa pagdating sa edukasyon natin, lalo na sa trabaho ng DepEd, ay napakataas batayan sa mga recent surveys, attorney. Ay nako, talaga naman pong kaya hindi mapupukol si Inday Sara. Dahil nakita naman natin kung gaano siyang ka-focus sa kanyang trabaho. Alam mo, tempting sa panahon na talagang napakaaga na mumulitiko ng lahat. Na si Inday Sara ay namulitika na rin din. Pero siya, isang tatabi niya yan, hindi ako kandidato sa 2025. So focus lang ako dito sa aking trabaho bilang Vice President at kalihim ng DepEd. At syempre dahil siya ay isang ina ng mga anak niya na talagang school age pa, dahil mga nasa grade school pa mga anak niya, binibigyan niya talaga ng prioridad ang kanyang trabaho dahil parang yung buong mga kabataan na nasa eskwelahan nila, tinuturi na rin yung mga anak niya na kasing edad ng kanyang mga anak. Kaya hindi niyo po pwedeng pukulin ang isang ina na yung pagmamahal sa ina ay ibinigay na rin sa bilang pagmamahal niya sa lahat ng kabataan sa ating mga eskwelahan. Pinag-iingat nga, attorney, bago lang sa ibang balita, si VP Sara Duterte ng ilang mga kongresista, may press con sila kahapon. Pinag-iingat siya sa pagdalo ng mga rallies para daw hindi magkaroon ng conflicting signals. Well, hindi nyo naman po pwedeng supilin completely ang karapatan ng kahit sinong Pilipino kasama na ang Vice President, no, sa malayang pananalita. Okay, hindi pa po tayo martial law. Papunta pa lang po doon. At yun po sinasabi ngayon ni PBBM na ina-annex ng China ating teritoryo. Bakit ko po nasabi yan? Kasi pag sinasabi mong ina-annex, merong paglusob. At paglusob ay isa sa 2 lamang na dahilan kung kailan po pwede magdeklara ng martial law ang presidente. So mukhang nakakatakot po ang ating panahon. No? Iba na ngayon ang lingwahe ni PBBM. Lulusubin na at i-annex ang teritoryo natin ng China. Baka maya-maya, gigising na lang tayo, meron ng martial law. At bagamat wala ng prangkisa ang SMNI, baka tuluyan ng ipako ang ating premises dito sa SMNI nang pati sa internet ay tuluyan tayo mawawala. Pag nangyari po yun, huwag kayong mag-alala. Magkakaroon kami ng alternative studio ng Pulso ng Bayan at SMNI. At habang may internet, patuloy po kami magbo-broadcast kahit ano pang gawin nila. Sana mangyari, pero malabo. Kasi nga, itong ating PBBM ay nakikinig sa kanyang presidential instant. Mga 2 presidential instant, na isang ambassador at isang speaker. Pero alam niyo po, ang strategiya ng Amerika sa Pilipinas ay pinatutupad din niya sa buong mundo. Dahil mahal nga magkaroon ng permanente mga base militar, ang gusto na lang nila, gagamitin na mismo yung mga base militar na kanilang mga nauuto. Kaya ang tawag dyan, EDCA. Ang EDCA hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo yan. Hindi ko lang po alam kung yung kasunduan sa panig ng Niger at Amerika ay actual EDCA. Pero yung ginawa ng Niger, sana yan po ang gawin ng Pilipinas. Kasi hindi naman po pwede na magpapakaladkad tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. Bagamat itong Niger, talaga napansin nila, parang hindi sila rin nirespeto bilang isang soberenyang bansa dahil binabastos na tuluyan na hindi nagsasabi kung sino darating. Alam, siyempre, kapag darating mga opisyalis ng ibang bansa at gagawa ng mga bagay-bagay na dapat ginagawa lamang ng isang malayang bansa, gaya ng mga defense-related matters, dapat pumayag naman yung bansa. So kung bigla na lang silang darating dyan at babaliwalain na nasa isang malaya at independyenteng bansa sila, siyempre magagalit. So tayo po, dapat ganyan, panindigan natin yung ating soberenya. Huwag nating i-compromise yan. Palibasa tayo, nung tayo sinakop ng mga Amerikanong, sinakop nila ang ating pag-iisip. Pero kinakailangan, dahil matagal na naman tayong naging malaya, quote-unquote, malaya, kinakailangan, palayain na rin natin ang mga isipan. Na ang katunayan, iba ang interes ng mga Amerikano sa interes ng mga Pilipino. Ang interes ng mga Amerikano, ang ating merkado, ang ating tanging yaman, at yung ating geography. Dahil kinakailangan nila ng stepping stone papunta sa China na sa mulat-mula ay tinignan nila bilang banta sa kanilang kapangyarihan. At habang di natin kinikilala yan na salungat ang interes natin,
sa mga Amerikano, tuluyan tayong makakaladkad sa isang digmaan na wala naman tayong kinalaman. At dahil nga na tayo nag-aaral na kasaysayan, alam natin na kung makikipaggera ang Amerika, hindi niya gagamitin ang kanyang sariling sundalo. Gagamitin niya ang mga dayuhan para tayong mamatay para sa Amerika. Sa naturang... Ulitin ko, partner, ha? Ang inaawit natin sa pambansang awit natin, ang mamatay ng para sa'yo, hindi para sa Amerika, hindi para sa Taiwan. Attorney, dyan sa Niger, ang drone base ng pinakamalaking drone base ng Amerika, no, ng military ng Amerika, yung Air Base 201 na nagkakahalaga na nasa $100 million yan. Ginagamit ito since 2018 sa pag-target sa mga ISIS fighters at iba pang mga terorista. Pero sa report niya nitong Al Jazeera, sinabi ng kanilang correspondent na, and I quote, Niger is the center of U.S. operations in West and North Africa, notably at its Air Base 201, the most expensive construction project ever undertaken by the U.S. government. It's there for war on terror operations, but it's really there also for great power projection against countries like Russia and China. Umabot pala sa punto na yung delegasyon na military mula sa Estados Unidos, attorney, ay nakusahan ang Niger na nakikipag-partner daw sa Russia at Iran. Ang kataga nga dito ay secret deals at na diniday naman ng government. And sabi pa dito, officials also said the US had threatened action against Niger if the Niamey fails to cut ties with both countries. Dinidiktahan na sila. Ito, itagaan yung sa bato. Kapag hindi ibabalik ng Nigeria, magkakaroon ng kudita sa Niger. Dahil yan talaga ang estilo ng Amerika. Kung hindi ka sasang-ayon sa amin, tatanggalin ka namin sa pwesto. Kaya nga nung una, sinubukan ko talagang intindihin kung ano ang nangyari kay PBBM na bumalento nga doon sa China is our most important ally to, naku, ngayon si Uncle Sam ang kanyang pinagsisilbihan. Inano ko na lang yan, inintindi ko na kasi kapag hindi ginawa naman yan ni Bongbong Marcos, baka hindi siya makatapos ng kanyang termino. Dahil nung minsan na, kinidnap na yung pamilya niya at dinala sa Honolulu instead of sa Ilocos Norte. No? Pero ngayon, hindi ko pa rin maintindihan na kung bakit nagtitiwala ngayon ang PBBM na hindi pa rin gagawin sa kanya yun ng mga Amerikano. Dahil kapag tuluyan nang nagkaroon ng disgusto ang taong bayan dahil sa mataas na presyo ng bilihin at yung napakong pangako na 20 pesos kada kilo na bigas, doon pa rin papatungo yan. At hindi ko nakikita ng mga Amerikano naman ang talagang gagamit ng dahas para manatili siya sa kapangyarihan. Kaya nga, PBBM, nako, please lang, pag-isipan ng mabuti ang ating ginagawa. Dahil ngayon, ang konsiderasyon natin, bakit mamamatay ang Pilipino para sa Amerika? Bakit ikamamatay ng mga Pilipino ang Taiwan? Mali Kasi in the first place, dalawang kapulungan tayo. So walang epekto ang kahit ang gawin ng isang kapulungan kung walang concurrence yung kabilang kapulungan. Ganyan po yan. Kung ordinaryong batas ay kinakailangan parehong maipasaya ng dalawang kapulungan ng Kongreso, lalo na yung mga proposed amendments to the Constitution. So sa tingin ko, mali din yung interpretasyon niya na hindi na kinakailangan mag-joint session at voting separately ang Kongreso. Bakit? Kasi yan yung aking hindi pagsangguni sa tinatawag na Bernas Rule. Ang Constituent Assembly, kapag sila'y naging Constituent Assembly, hindi po sila Kongreso. Mas solemn, mas importante ang kanilang gagawin kung sila ay magre-rekomenda ng pagbabago sa ating saligang batas. At yan, nakasaad na malinaw pa na para maging Constituent Assembly, kinakailangan magkaroon ng joint session. At meron naman talaga mga pagkakataon na ang saligang batas ay binabanggit na kinakailangan magkaroon ng joint session. Bukod sa Constituent Assembly, ano pa? Yung State of the Nation Address na magaganap sa Hulyo. So sa tingin ko, kahit mapasaya ng 3/4 vote ng Kamara de Representante, hindi pa rin yan po pwede maibigay sa COMELEC hanggang hindi maapruban din ng Senado at kung papadaanin niyan sa ordinaryong lawmaking process, kinakailangan mag-BICAM pa nga sila at magpirmahan pa sila ng BICAM report at mag-ratify ng kanilang consolidated version. No? Kung ang gagawin mo ay yung Bernas Formula na yung proposals
to amend the Constitution ay padadaanin sa proseso ng lawmaking. So, kumbaga- Pero sa akin nga, opinion lang yan ni Father Bernas. Dahil walang textual commitment ang saligang batas. Talagang ang sabi ng saligang batas, at ito din ang opinion ni dating Chief Justice Puno at ni Justice Vicente Mendoza na naging teacher ko sa Constitutional Law, 3 pamamaraan lang para baguhin ang saligang batas. Sa Constitutional Convention, Constituent Assembly, or sa PIRMA, People's Initiative. So, hindi pwede, attorney, kasi merong RBH 6 ang Senado, RBH 7 naman dito sa Kamara. So, either, kung may matapos man nila sa third reading, dapat mapag-usapan ito bago isubmit sa COMELEC. Hindi pwede na si Kamara, pag natapos sila sa third reading, ibibigay ito sa COMELEC, si Senado, pag natapos sa third reading, yung kanilang version ibibigay sa COMELEC. Kung mananiniwala sila sa Bernas Formula, dapat gawin nila lahat ng hakbang para makabuo ng isang batas doon sa proposal to amend the Constitution. Pero ako nga, mas matindi pa ang aking objection dyan. Dahil sa tingin ko, hindi nakasaad sa saligang batas yung Bernas Formula. So sa akin, kinakailangan muna mag-joint convening ang Congress as Constituent Assembly dahil hindi po yan papel ng mambabatas. Ibang papel yan ng Kongreso. Para bagang walang pagkakaiba pag sila nag-convene as Board of Canvassers para sa Presidente at Vice President. Hindi sila mambabatas. Sila ay nagiging Board of Canvassers. So ganyan din ang mangyayari sa Constituent Assembly. Hindi sila mambabatas pag sila umupo bilang members ng Constituent Assembly. They are a Constituent Assembly na kinakailangan magkaroon ng joint convening. Pero, separate ang voting. Wala rin yung pagkakaiba dun sa Board of Canvassers, di ba? Bagamat 24 ang Senado at ang Kongreso ay marami, 318, lahat sila ay Board of Canvassers doon, di ba? Ang problema, ini-insist kasi ng Kongreso na kapag nagkaroon ng Constituent Assembly, joint voting din. Imposible naman yan. Kasi nga sinasabi natin, bagamat ang lengguwahe ng saligang batas ay tahimik, unang-una, yung sa drafting procedure, nakita natin, nakaligtaan lang yan. Nasabihin na dapat separate voting. Pero ang rational naman dyan kung bakit dapat separate voting, kung ordinaryong batas lang, kinakailangan separate voting, lalo na kapag mas importanteng pakay ang ginagampan ng Kongreso na mag-propose ka ng amendment sa ating saligang batas. So ako, ito ang aking nakikitang senaryo. Kinakailangan talaga yan ng joint session. Kailan magkakaroon ng joint session? State of the Nation Address, 3rd week of July. So kung ako ay malikot ang isip at ako ay gusto ko maging Prime Minister sa pamamagitan ng pagbago ng saligang batas, ang gagawin ko, habang naka-joint assembly ang Kongreso sa SONA, yun, pabobotohin ko ang Kongreso. All those in favor of RBH number 7, say aye, aye. All those against, say nay, nay. At siyempre, maririnig na boto ay yung boto ng 318 na kongresista. Patay ang proseso. Pero pag ginawa niyo po yan, kita-kita po tayo sa lansangan. Magwawala na ang sambayanang Pilipino.